of moment na comment kanina, and ayoko mabother ang conscience ninyo na I said that Sundays are actually Lord's Day. Dahil tawag natin, di ba? Lord's Day yan. Yan ang sabi ni John doon sa Revelation, the Lord's Day. It is not family day. But it does not preclude us from fellowshipping with one another. Kung ang sentro ng ating pagtatagpo, pagkikita, even a family, ang sentro ng kanilang pagtatagpo ay ang Panginoong Jesus. So, hindi ko sinasabi sa iyo, gawin niyo ito, gawin niyo yan. It's really up to your conscience. So, I just want to be clarified on that. Baka bigla na lang mawala yung may mga kailangan punta, hindi pupuntahan. O, hindi tayo ganun ka-legalistic sa ating pag-aaral. So, I just want to assure you na hindi ganun kahigpit ang ating Panginoon. Okay, so pinag-aralan natin kanina yung foundations ng pananampalataya at base sa ating, dito sa ating, pulyeto, tayo ngayon dadako sa pangalawa, which is forging of the faith. Forging, yung parang ito ay term ng mga blacksmith, ironsmith, yung mga gumagawa sa bakal. Forging of the faith. At ang gusto natin maintindihan dito, kaya tayo pinag-aaralan natin sa Sunday School. And by the way, again, I invite any question even along the way. Habang huwag kayong mag-isip na baka mawala ko yung thought ko. Meron naman akong outline. So, this is Sunday School. You are free to ask questions. Kung meron kayong tanong, baka mawala mamaya. So, tanungin nyo na hanggat fresh pa sa isipan ninyo. Anong objective natin dito sa ating pag-aaral? Ang objective natin dito is maunawaan natin yung refining process ng Diyos. Yung refining process. Yung refining sa Tagalog, pagdadalisay na ginagawa ng Panginoon, yung proseso ng pagdadalisay na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay para maharap natin ang mga pagsubok na may confidence. Not self-confidence, but confidence na yung mga pagsubok na yon, nandiyan yan for something. May purpose yan. Dahil alam natin na yung ating pag-asa, no matter the situation na ating dadaanan, ay guaranteed, ginarantiyan na ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ay seal sa atin yon na binigyan ng Panginoong Jesus para tayo ay paalalahanan na ang pag-asa mo ay garantisado na, siguradong mangyayari yon. That you will, from now on, you will experience the glory of God at darating panahon na pagtapos ng buhay natin sa lupa, we will enter into the glory of God. Yun ang purpose ng Holy Spirit sa atin. So, yun ang point natin ngayon, Yun ang objective natin. Pero basahin natin muli ang chapter 5, verses 3 to 5 ng Romans chapter 5, verses 3 hanggang 5. At hindi lamang gayon. Siguro basahin ko doon sa last phrase ng chapter verse 2. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. So nagagalak, rejoice. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo. So the second time that the word rejoice was mentioned. Nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay. At ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Manalangin muli tayo sa pag-aaral natin ng Sunday School. Muli namin hinihingi ang tulong mo, O Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na kami ay tulungan po ninyo. Maunawaan ito, tulungan mo yung lingkod na sana ay makapagpaliwanag sa isang straightforward at naunawaan ng lahat. Pinapanalangin po namin na muli sa pag-aaral namin ang maluluwalhati at may tataas lamang ay aming Panginoong Jesus. Panalangin namin ito sa Kanyang pangalan. Amen.
So ngayon, tanong ko ngayon is palagi ko kung yung mga matatanda rito, katulad ko, may mga edad na, nakakita na ako ng panday, blacksmith, ironsmith. At alam natin kung tayo mga na mga hindi nabuhay sa Lazada at saka sa Shopee, no? Mga kabataan ngayon, Shopee at Lazada, ang kanilang bukang bibig. Shopee at Lazada. May gusto kang bilhin sa Shopee at Lazada. May pagagawa ko nga pala yung aking sasakyan at yung anak ko magpapadala ng radiator. Shopee, radiator, Lazada. So, ganun na pala katindi ngayon yung ano, no? So, nalulungkot ako para sa inyo, marami kayong hindi naintindihan na ikinukwento na may mga edad. Isa rito yung pagpapanday. Isa rito yung kung paano ginagawa ng panday ang isang bolo, isang knife. Palagay nyo, ano ang pinakamatalas at pinakamatibay na sword sa buong mundo? Yung known for its durability and sharpness. Ano? Japan, yung katana. Yung katana. Na yung silk, umaano yung silk ay gumaganon-ganon and pag ginanon niya, talaga mag-slice through. At may isa pa rin yung Damascus sword. Yun doon, dalawa sa pinakamatitibay na pinakamatatalas na sword sa buong mundo. Maaaring na tayo natutuwa doon sa, namamangha doon sa kakayanan nito, pero hindi natin alam yung proseso. Hindi na natin nakita yung proseso nung paggawa ng katana, sword, at saka noong Damascus sword. Yung intense heat, yung matinding apoy, yung papalit-palit na mamartilyo. Tapos yung sobrang init, tapos habang mapula-mapula yung metal na sa init, ilalagay doon sa tubig at uusok ng gusto. At hindi lang yon, isang beses, the more the hammering, the more the folding, and the more the plunging of the sword doon sa tubig, pagka heated, lalo yung nagiging matibay. Hindi katulad yung mga ordinary na mga manufactured ng mga factory. Ano lang, minadali yan. Kaya pagdating sa iyo niyan, sigurado order ka pagkatapos ng mga ilang buwan. Dahil bungi-bungi na siya. Not unlike the katana or the Damascus sword. Mga kapatid, ang kaibahan lang nito, walang damdamin yung katana. Habang inuulit-ulit siyang pinupukpok, binabali habang mainit, nilalagay sa tubig, habang mainit pa, tapos babalik na naman doon sa hurno na napakainit. Wala lang siyang damdamin. Pero ganun tayo, mga mananampalataya. Tayo yung sword na yon na pinaprocess ng Panginoon. God is the blacksmith. At ang ginagamit niya, heat and pressure. Ano ba ang diamond? Palagay niyo, ano ba ang diamond? Ano ba ang simpleng definition ng diamond? Alam niyo diamond, di ba? The strongest and the most durable stone sa buong mundo. Ano ang simpleng definition ng diamond? Shining and shimmering. Yun ang finished product. Diba? Diamonds forever, yung mga babae. Pag diamonds, talagang bibigay yan. Pagka binigyan mo ng diamond, bibigay sa'yo yan. Pero ang simple definition ng diamond is coal that underwent so much heat and pressure. Itim yun. Dahil sa sobrang heat at saka sobrang pressure, nade-develop siya, nagkakaroon ng mga raw diamond. At yun yung mga diamond na nakukuha sa mga coal mine. Matagal yung proseso na yun bago nakuha yung yung diamond na yun. Ito pa, diamond siya,
But he has no value unless siya ay i-chip para dumami yung karat niya. So, nagiging maganda lang siya kapag siya ay dumaan sa proseso ng heat and pressure and then siya ay napailalim ng jeweler, sa kamay ng jeweler, na magaling na jeweler. At ganun tayo mga kapatid. Ganun tayo. Ang buhay Kristiyano, hindi ito coasting along, hindi ito sailing, na parang wala nangyari. Ang buhay Kristiyano is heat and pressure. Yun ang katotohanan. Bagamat binabaluktot ng maraming mga preacher ngayon na kapag ikaw na kay Kristo, mawawala ang ganito, mawawala ang sakit, mawawala ang problema, gaganda ang iyong negosyo. Definitely, hindi lang yun error, it's bordering on heresy. Bakit? Ibang Christ yun. Ibang Christ yung tinuturo nila. Pansinin natin dito, sinabi dito sa verse 3, we will now go to our text proper. Ang sabi dito, kaya ako binasa yung huling phrase doon sa verse 2, sabi dito, at nagagalak tayo sa pag-asa. Kasi yung reality ng justification at yung peace, meron tayong pag-asa. At ang reaction natin doon sa katotohanan yun is rejoicing, no matter what. Pero pagdating sa verse 3, at hindi lamang gayon, hindi lang tayo nagre-rejoice doon sa reality ng verses 1 and 2, ang sabi rito, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. We also rejoice in our sufferings. At tama yung narinig mo, ang estado, ang kalalagayan ng taong tunay na binago ng Panginoong Jesus, kaya niya mag-rejoice in the midst of sufferings. So makikita mo, ang mature na Kristiyano, ang mature na mananampalataya, hindi sa dami nung nalalaman niya sa theology. Hindi sa dami nung tamang sagot niya pag tinanong siya during Sunday school. Hindi yung magaling siya sa discussion kapag one-on-one. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad at maturity sa pananampalataya when heat and pressure happens sa buhay niya. Siya ba ay diamond o puwet ng baso? Doon natin malalaman yon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo rito, hindi lang because we have this hope, pero the same rejoicing sa katotohanan na nalalaman mo is the same rejoicing na dapat makita siyo kapag ikaw nakakaranas ng ng pagsubok. The same rejoicing, hindi magkaiba yon. Hindi magkaiba rejoicing, iba yung rejoicing doon sa pagka nakita mo yung reality nito, the grand reality ng iyong buhay Kristiyano, masayang-masaya ka. Pero pagdating dito, medyo maluha-luha ka, pero masaya ka pa. No, the same rejoicing. So, that means mga kapatid, tingnan natin mga sarili, ako ba umuunlad sa pananampalataya? Kapag masasabi ko, yung rejoicing ko sa katotohanan, objective truth, is the same rejoicing pag hindi ko na nakikita yung objective truth because of my feelings and circumstance. Doon natin subukan yung ating maturity. So, yun ang point ko lang dito. No? So, that means, anong dapat natin gawin? Una, i-acknowledge natin na may difficulty. Hindi porkit ikaw ay may plinanong negosyo, within 5 years unlad ka na mag-take off yung negosyo mo. Hindi ibig sabihin, pag kinasal ka na sa babaeng ito, sa lalaking ito, it's my forever. Na pagdating ng mga ilang buwan, ilang taon, bakit ito yung forever ko? Yung may mga ganun, tatanong, di ba? Biglang, bakit yung naging forever ko? Ito pala, sumpa pala ito. Yung reality is, we will have sufferings. At ang sinasabi ni Apostol Pablo sa nakakaunawa, even in sufferings, we rejoice. Although, mga kapatid, normal na kapag kami nagkasakit sa inyo, matinding sakit, hindi ka
hindi ka masisiyahan. I rejoice, may sakit si ganito. Hindi naman tama yon. That will be abnormal. Pero ibig sabihin, the same quality of rejoicing sa reality ng katotohanan is the same quality of rejoicing, bagamat hindi kasing intense yung expression. Doon natin titingnan. So, tanong sa atin muna, no, bago tayo magpatuloy. Ano yung typical human reaction when we face heavy trials or sufferings? Ano yung typical human reaction? Hindi na ko dapat actually common sense question, di ba? Malungkot, magalit, matakot. Yun ang common yun ang definitely na reaction natin. Pero sabi na Apostol Pablo, pwede tayong mag-rejoice. Ang tanong sa atin ngayon, how? Bakit? Paano? Paano? How can we rejoice? Sa katotohanan ito, na sa mga sandaling ito, meron akong monthly installment na sasakyan. Ang halaga niya sa monthly installment ay 25. Bukas ko na babayaran, pero ngayon 15,000 pa lang ang pera ko. How will I rejoice? Yung mga simpleng reality, di ba? Mga simpleng mga pang-araw-araw nating buhay. Paano ako magre-rejoice? Ginawa ko naman dapat kong gawin, prinesent ko sa boss ko yung mga prinesent ko sa boss yung mga trabaho ko, nakita niya, and yet may nakita pa siyang problema. How will I rejoice? Yun ang tanong natin, yun ang tanong sa atin. So i-unlock natin yung how. I-unpack natin yung paano. Sinasabi na Apostol Pablo na yung susi, saan yung susi? Basahin natin verse 3. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Nasaan yung susi? Doon sa Anong word? Anong word? Ano yung susi dito sa verse 3? Isang word lang. May Tagalog ba kayo? May Tagalog na, no? O sa English? Ano yung susi? Na kapag naintindihan natin yun, ganun pala. Bakit ako dapat mag-rejoice? Ano yung susi na magbubukas ng pintuan sa pagkakaunawa natin? Juliet, ha? Dito sa verse 3. Where is the key there? What word yung key? Sige, para ma-exercise yung ating thinking process. Ano doon? Anong word doon? O two words? Sa English? Anyone? Okay, pangunawa. Saan yung word na yon? Doon sa verse na yon. Malapit na si Josie, malapit na siya. Kaya, saan word dito? Yung sabi niya pangunawa, matutumbok na niya. Pagtitiis, yun ang bunga. Ano? And we, sa English, nakalagay, and we, tingin ka sa verse, sa passage na sa scriptures. And we, we rejoice. Bakit nga? Bakit siya nagre-rejoice? Because pagkakaalam. Sabi rito,
verse 3, sa pagkaalam. Yung isang tao, nakakita na kayo ng baliw, di ba? Nakita na kayo ng baliw. Yung talagang nawala na sa, yung tornilyo nawala na talaga. Unhinged, ika nga. Sa amin sa Aklan, may dalawang may diferensya pag-iisip. Isa laging galit. Laging galit. Yung misis ko ay biktima ng kanyang violence. Naglalakad lang siya, papunta doon sa palengke, bigla siya sinuntok sa likod. Napati siya, yung baliw na babae. Kaaway niya lahat. Kaaway niya lahat yung kahit sino. Unhinged siya, ibig sabihin, natanggal na siya sa reality. Merong isa naman sa amin, yung parking attendant, pagka nakita mo siya, lagi siya nakangiti. Lagi siya nakangiti. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo baliw na kapag may sinusubukan sa atin, merong kapatid tayong naghihirap, may kapatid tayo nagdurusa, tatawa tayo. But we rejoice. Why? Because we know. Yun ang susi. Nasa takbo ng pag-iisip. Yung pusa, may dalawa kaming hayop, yung pusa at saka aso. Yung pusa namin ay merong sa mata, mabubulag sa pagdi na gamot, although gumaling ngayon. At saka meron siyang sakit. No? Pag nilalagyan ko siya ng eye drop sa mata, kasi yung sabi ng vet, lagyan ng eye drop sa mata, gagawin niya, kakagatin niya ako, kakalmutin niya ako. Why? Because the cat doesn't know. Nakuha niyo? Hindi niya alam na yung ginagawa pala sa kanya mabuti. Tayo, kung hindi ka mananampalataya, you will judge God based sa iyong situation. Based sa iyong nararamdaman. Based sa iyong sirkumstansya. Pero if we understand that we know, mag-iiba yung ating pananaw sa buhay. Na kapag kahit anong pagsubok meron tayo, hindi nawawala yung sunshine. Magkasama yung sunshine at saka yung cloud. Kahit na mabigat yung pagsubok. Bakit? Ano yung we know dito? Ano yung pagkaalam dito? Yun ang susi. We know. Ano yun? Ano yun? Ang sabi rito, verse 3, sa pagkaalam na ang kapigatian, trials, sufferings, may bunga. May bunga. At ang bunga na yun ay, sabi, pagtitiis. Di ba? Pagtitiis. Pagtitiis, gusto mo ba magtiis? Ayaw mo pa rin, di ba? Ayaw mo pa rin, ayaw mo magtiis. Mag-aasawa ako, tapos magtitiis ako. Di ba? Kaya ka nag-asawa para gumaan yung iyong buhay at hopefully, kayong dalawa magkasama sa pagunlad. Pero ito, yung suffering, magpo-produce ng pagtitiis. Another thing na ayaw natin. Kasi ang default natin ay comfort and convenience and ease. Di ba? Yun ang default natin eh. Gusto natin yung madali, gusto natin yung komportable, and convenient. Yan ang reason kung bakit ang 7-Eleven sa amin, sa probinsya namin, sa Aklan, kahit na yun ay probinsya, bawat munisipyo, nalagyan niya ng 7-Eleven. Convenient eh. Hindi na sila pupunta ng Kalibo para bumili, kundi convenient, accessible. Yan din ang reason kung bakit kumikita yung mga fast food. Kaya nga fast food eh. Ayaw mo na yung nagtatanggal ka ng balat, tapos yung manok ay yung pakukulam muna medyo matagal, tapos kailangan yung mga ricado, i-prepare mo muna, at saka ka magluluto. Ayaw natin nun. Ayaw nating magtiis sa process. Kaya ang nangyari, alam niya na, alam ni ng tunay na mananampalataya, na yung trial na dumarating sa kanya, meron ipoproduce. Isa doon ay pagtitiis. Bakit kailangan ng pagtitiis? Kasi,
Endurance o pagtitiis is the ability to remain under pressure while collapsing. Habang nabubuwal ka, you still remain kahit na under pressure ka. Kahit bumabagsak yung mundo mo. Ang tawag doon is spiritual staying power. Pansinin natin yung yung coconut. Alam niyo ba kung bakit ang coconut matibay? Coconut. Wala pa ako nakitang dinaan ng bagyo na coconut na bali. Natanggal yung kanyang leaves. Yung mga dahon. Pero mismo wala pa ako nakita sa probinsya, wala pa ako nakitang bumagsak na bali pala. May mga bumagsak pero mula sa ugat. Pero yung mismong nabali, pero marami akong nakitang baling mga puno, lalo na nung panahon sa nung Ondoy. Ondoy yata, Ondoy. Ang dami talaga na nawasak ng mga puno. Bakit ang coconut tree, dapat tayo katulad ng coconut tree? Kasi ang coconut tree, kapag siya ay binabayo ng hangin at ng ulan, napupuwersa siya na yung kanyang ugat lalong kumapit sa soil. Yun ang tunay na mananampalataya. Ibig sabihin, ang suffering, mga kapatid, habang nasa lupa tayo, habang nandito tayo sa lupa, is to train us to grip strongly or tightly or tighter, to grip tighter sa kalooban ng Panginoon, sa Panginoon mismo. In other words, trial doesn't destroy it. Yung tunay na pagsubok ng mga Kristiyano, hindi para wasakin yung Kristiyano. Hindi para siya ay bumagsak. It is to make him stronger and more deeply rooted. Ngayon, may nangyari ngayon. Si Gutesa. Kilala nyo, di ba? Gutesa. May isa nagbigay ng pugay sa kanya, isang sundalo rin. Pero inamin ito sundalong ito, who is a retired army, na ang mas magaling sa kanila ay yung Marines. Yung Marines. Bakit? Kasi mas mahirap yung training nila. Mas mahirap yung training, hindi sila basta-basta bumibigay. Bakit? Kasi yung training nila halos dobre ng army. Yung pahirap sa kanila. Ganon yung buhay Kristiyano. Mananatili ba tayong foot soldier o gusto natin maging Marines? Pero dahil gusto natin maging Marines, mas malakas ang kapit, kailangan natin ang suffering, kailangan natin trials, nang sa ganon magkaroon tayo ng tinatawag na pagtitiis or endurance. Okay. So tingnan naman natin, verse 4. Ano yung divine process na yon? Sa verse 4, pagkatapos ng trial, magtitiis tayo. Ano ang mangyayari habang tayo nagtitiis? Verse 4, sabi rito, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, although ibig sabihin, ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay. It produces character. Verse 4, endurance produces character. Pag sinabi natin character, ano ibig sabihin ng character? Ano ibig sabihin ng character? Ano ibig sabihin ng character? Yung character mo, yung character ko, ano ibig sabihin nun? In one word. Ano yon? Yung character, katangian mo, ano ibig sabihin, ano ang character in a simple definition? Yung character ng tao. Yes, Ate Marieta. Ha? It's either mature o hindi mature. Yun ang character, di ba? Yun nag-determine ko anong character mo, mature o hindi mature. Pero ano ang ibig sabihin nun?
Tama yung sinabi ni Ate Marieta, it is either mature or immature. Paano natin malalaman yung dalawang yon? Yung dalawang yon. Yung maturity at saka immaturity. Paano natin malalaman yon? Definition ng character is who you are kapag may matinding pagsubok. Doon lalabas kung sino ka pag may matinding pagsubok. Sanay na sanay ka na, sanay na sanay ka sa isang buhay na marangya, buhay na madali. Paano kapag dumating oras na ikaw na mismo maghuhugas ng plato mo? Wala ka ng pambayad sa katulong. Ikaw na maghahatid sa iyong anak sa school dahil wala ka ng pambayad sa school bus. Ano ang karakter mo pagka nangyari yon? Ano yung katangian mo kapag ka nangyari yung mga bagay? That's character. At yung character, habang tumatagal, yun nagkikreate ng pagpapatibay. Kaya hindi natin, sabi ng Panginoon, hindi ko alam sa Hebrews, do not despise discipline. Pag sinabing dinispise mo yung discipline ng Panginoon, minamaliit mo ito, sinasabi mo na hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yung pagsubok na yan, hindi ko kailangan yung trials na yan, tanggalin mo sa akin yan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng writer to the Hebrews, if I'm not mistaken, do not despise discipline. Huwag mong maliitin. Kasi magpuproduce ito ng karakter mo. Kung ano ka under trial. So, anong susunod na mangyayari? Pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis. Di ba? Kapigatian, nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis nagpuproduce ng karakter, pagpapatibay. Although hindi ko alam ba't pagpapatibay. Tama ba yung verse 4? Proven character, di ba? Sa verse 4. Chapter 5, verse 4. Tama? Proven character. And nakalagay doon, pagtitiis. Ano nakalagay? Endurance produces character. At yung word na character dito, para mas maliwanag pa, subok na pagpapatibay, proven character. At dahil ito yung character mo, ito yung proven na character mo, kung ikaw ay nagtitiis sa suffering, magkakaroon ka ng karakter, itong karakter nito ay nagpuproduce ng pag-asa. Ito nakalagay, verse 5 pa rin. At ang pagpapatibay ay nagbubunga ng pag-asa. So, sufferings, endurance, ano nangyari? Suffering produces endurance. Endurance produces proven character, hope. Pag-asa. Ibibigay sa iyo dahil proven mo sarili mo. Ano ba yung tao na madaling ano ba yung tao na madaling ma-disappoint? Ano ba nakikita niyo doon sa taong madaling ma-disappoint? Madaling bumigay. Ano nakikita niyo sa taong 'yon? Madaling pag konting problema, bigay kaagad siya. Paano yung makakarakterize yung taong ganon? May konting pagsubok, may konting nakarinig ng hindi maganda, bagsak na the whole day, naalala yung sinabi na hindi maganda para sa kanya. Ano nakikita niyo doon? Preaching ni Pastor Andy, haba-haba, kakabor, paulit-ulit. Ano kaya mararamdaman pag narinig ko yun? Pastor JP, iba na lang kunin mo. Anong point? Ano ang magbubunga doon kapag gano'n ang itsura mo? Hopelessness. Parang walang pag-asa. Pero pagka under duress, under trial, under stress, under pressure, para kang Marines, palusob. Alam niyo ba ang Marines, dinisign sila na sa armed forces para maintindihan ano ang mga Marines. Ang Marines sila yung unang sumasabak doon sa heat of the
yung labanan. Sila yung unang sasabak, therefore marami sa kanilang babagsak, maraming mamamatay. Pero kailangan nilang yung beachhead na tinatawag. Pagdating doon sa beach, kailangan talagang atakihin nila yung mga Japanese at mga German. At pag nagapi na nila yon, yung unang bugso na laban, saka papasok yung army. Para i-maintain. Kaya bilib na bilib yung army sa mga Marines. In other words, itong mga Marines, kapag nag-stay sila ron, may hope yung army na, okay, malaking pag-asa natin, makukuha natin yan. Because of the Marines. Sa atin, kaya tayo, pagka may pagsubok at tayo parang Marines pagdating sa mga pagsubok, nakakakita tayo ng pag-asa at ibibigay ng Panginoon yung pag-asa na yun. Ipararana sa atin yun. Bakit? Kasi balikan natin verse 2. Nakatindig tayo sa saan? Saan tayo nakatindig? Ha? Saan tayo tulog kayo kanina, no? Verse 2. Nakatindig tayo sa biyaya. Kaya ikaw, kapag may mga pagsubok ka and then nagtitiis ka, nakikita mo may hope, may biyaya because there is grace. Yung atmosphere ng grace nandoon sa'yo. Whereas yung paspasok, parang bibigay palagi, hindi mo makita kung nasa yung grace doon. Okay, may tanong ba? May gusto bang liwanagin? May gusto bang may gusto ba kayong liwanagin? O gusto itanong? So far, sa ating pag-aaral, bakit nagpo-produce ang isang tao, isang mananampalataya na laging persistent, lagi nag-i-endure during trial? Bakit siya may hope? Bakit siya nakakaranas ng hope? Bakit kaya? Kumpara doon sa bumibigay, konting offense, konting hindi niya naintindihan, ayaw nang pumunta ng church, nasaktan lang siya ng konti na hindi naman niya alam kung ano talaga yun, hindi na pupunta sa church. Ano ang nandoon sa taong yon kung bakit siya nagpapatuloy at kung bakit siya may pag-asa? Ha? Because of Christ, meron din naman Christ yung madaling na-offend, lalo na yung mga immature pa sa pananampalataya. Ano yung meron sila sa hope na yon kung bakit sila nagpapatuloy under pressure and under trials? Anong pinuproduce nung hope na yon para sa kanila at napuprove nila? Ano yung napapatunayan nila pagka sila nag-i-endure under trials? Ano na? May sinabi ka? Narinig ako. Yung hope na yon, nagpapakita ng faithfulness ng Diyos. Natetest mo ngayon yung faithfulness ng Diyos. Yung tao na bumibigay, hindi niya makita yung faithfulness ng Diyos. Kaya wala siyang hope eh. Bumigay na siya eh. Whereas yung tao nagpapatuloy siya, talagang iniisip na daming trials, but I have this hope. At yung hope na yon, hindi yung hope na baka sakali. Napapatunayan niya yung Diyos, yung katapatan ng Diyos sa kanya. Kaya yung proven character niya, nagtutungo sa hope. Ulitin natin, ano nga ba yan? Trials, endurance, ano pa? Proven character. Susunod sa proven character, hope. In other words, mga kapatid, yung iyong
how you respond to trials will show kung nasa iyo yung hope o wala. Kung nasa iyo yung hope ni Kristo o wala. At kailangan yon, yung trials ng Panginoon, kailangan yon, lalo na sa church, kailangan yon. Bakit? Yun ang gagamitin ng Panginoon para tanggalin yung talagang walang hope. In other words, tanggalin yung talagang hindi mananampalataya. So mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo nagpupunta sa church na to dahil walang trial dito, well, umalis ka. Well, hindi ka rito. Nagkamali ka ng pinuntahan. Magpupunta ka sa church na to, bakit? Kasi alam niyo ba yung rough stones, medyo I hope hindi ko kayo nalilito, no. Alam niyo yung rough stones, yung mga graba na pinasag-basag. Ano mapapansin niyo doon? Mapapansin niyo doon sa graba na yon. May iba-iba size, di ba? Subukan mo kaya gawin mong ano yan, tawag doon? Panghilod, gawin mo. Kung di ka magkasugat-sugat. Ang church, mga graba yan. Mga graba yan. May papasok dito kapatid na mga bago mananampalataya, graba. At papasok siya sa iglesia, yung iglesia ginagano ng Panginoon. Ginagano niya. Until yung bawat isa nagkikiskisan, nagiging smooth. Yun ang purpose ng church. Kaya kapag kayo pumasok dito, hoping wala makaka-offend sa'yo, at hoping hindi ka ma-offend, ngayon palang umalis ka na. Pumunta ka sa Japan. Alam mo sa Japan? Yung village doon na puro dal, puro manika dahil wala na mga tao, doon ka tumira, hindi ka masasaktan doon. Kaya hindi mo rin sila makakausap. Dito sa church na to, una kayong masasaktan sa salita ng Diyos. Because this is a double-edged sword. Sasaktan ka bago ka i-heal. And then, bawat isa sa atin, may mga mali tayong sinabi, o may sinabi tayong totoo, nakakasakit sa akin, hindi ko pa kayang tanggapin. Kinikis-kis. Yun ang purpose ng church. O, bumalik tayo rito. Parang muntik na ako nawala. So, yun ang purpose yun ang purpose ng trials. To give us hope. Hope na pinapakita sa atin ng Diyos. At yung hope na yon, ang sabi rito sa verse 5, hindi tayo bibiguin. Bakit? Dahil nakakasiguro tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay Kanyang ikinalat sa ating puso, sa ating pagkatao. At pagkakinalat ng Diyos sa iyong pagkatao, ang pag-ibig ng Diyos through the Holy Spirit, may trial ka, may pagsubok kang malaki, ano yung karakter mo? Ano yung karakter mo? Paano ka makitungo sa mga kapatid? Paano ka makitungo sa mga kapatid? Ano yung mangyayari doon? Pagka ganun, proven character ka, tapos may hope ka, yung hope mo ay in-spread sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, you will still reflect that love. Isasalaminin mo pa rin yun. Ibig sabihin mga kapatid, kahit may trials ka, kahit may pagsubok ka, because you have been proven, yung character mo proven na, hindi ka madaling mainis. Nakuha nyo? Hindi kayo madaling, wag mo ka kausapin ngayon, nag-away kami ni Mister. No, it's not that. Because the love of God is spread sa ating pagkatao, nagra-radiate yun kahit sa panahong madilim. Kaya nga mga kapatid, yung nagdi-despise sa church, may judgment.
Kasi yung church dapat ang mag-reflect ng love ni Christ. Kaya yung church, kanyang pinurchase. Hindi niya pinurchase ang bawat isa lang, kundi yung church. Para yung love niya na spread sa atin because of trials. Pag nag-usap tayo, alam ko yung kapatid ito may pagsubok, pero pwede ko pa rin siyang kausapin na maayos. Makakapagsabi pa rin siya na may wisdom. Hindi ko maaari siyang kausapin na, kapatid, pag mo ako kausapin, may matindi akong pagsubukan. Not that. At doon natin makikita mga kapatid, yung pag-unlad natin sa Espiritu. If the love of Christ is spread in our hearts by the way we relate to others. Meron bang tanong? Meron kayong nais liwanagin? So, tanong sa inyo, about isa sa atin. Ano ang guarantee natin? What is the ultimate proof or guarantee na ibibigay sa atin ito ng Panginoon? Na ito ay hindi, itong katotohanan ito ay magiging totoo sa buhay natin. Ano yung ultimate proof or guarantee? Bakit hindi tayo mag-fail? Ano yung ultimate proof? Yung pinaka-main proof or guarantee ng Diyos na hindi mag-fail itong provision, itong sinasabi ng Scriptures. Ano? Ano? Ha? Ano? Please. Ano? Or sino? Si Christ? Sino? Ultimate proof. Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nananahan sa ating templo. Yun ang proof, yun ang guarantee na ito ay mangyayari. Pero mga kapatid, it doesn't happen overnight. Nangyayari yan in a process. Isang proseso. In other words, tayo mga nagsasabi matagal tayo sa pananampalataya, let us be sensitive doon sa mga bago. Hindi natin sasabihin, tinuro na ni Pastor Andy, dapat ganito ka. We cannot expect that. Baka yung kausap mo nga ikaw na matagal ka nang pinaikot-ikot doon sa cement maker na puro graba, ikot ng ikot, tapos may pumasok na banibago, talagang rough pa rin yun. Hanggang sa dumating ang panahon, lahat kayo smooth na. May naalala ba kayo sa smooth na, pebble? May naalala ba kayo? I-extend ko lang yung application. Yung smooth pebbles. May naalala kayo? Wala kayong naalala sa Old Testament? Kay David. Diba sabi, and he caught 5 smooth pebbles. At isang palang pebble para bumagsak na si Goliath. Maraming pwede mo extend eh. So mga kapatid, nasaan na tayo? 4 years, I don't expect. Kami nga, 25 years na marami pa rin pinag-uusapan May mga issue pa rin. So I don't expect much from you. Pero yun ang challenge ko sa inyo, mga kapatid. Tingnan natin sarili natin, how do I fare when trials come? Makikita ba ng mga kapatid na ako ay nagmamature o ako yung rough, naggraba pa rin? So, tanungin natin sarili natin, sa challenge na ito, kung may challenge ka ang kinakaharap, nasaan ka sa process na yon? Nasaan ka doon? Tanungin mo yung sarili. Paano mo ngayon actively ma-irerest ang sarili mo sa garantiya ng pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo?
Darating kasi ang panahon, mga kapatid, may mga pagsubok. Ako, I still have to, hindi ko masasabi na matibay na matibay. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung magiging mabigat na pagsubok sa akin. Hindi ko pa naranasan yung mga mabibigat na pagsubok. But I have to be prepared. Paano mangyayari? Anong application nito sa atin? Paano natin i-apply ito? Una, never despise even the littlest inconvenience and discomfort. Paano yun mangyayari? Paano mga kapatid yun? Paano ka makakatagal sa mabibigat na trials, hindi mo kayang pumila na matagal sa 7-Eleven? Nawa nyo? Paano masasabi na kaya mo mga pagsubok, nagdadrive ka, madali ka mainis? Ang tagal naman ng traffic light. O kaya nakat tayo. Talagang yung pag nakat, di ba? Ang tendency. Maging Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Talagang nagiging Mr. Hyde siya, nagiging monster siya. Paano masasabi yun? So, unang lesson dito mga kapatid, una, never expect na yung buhay magiging madali. We live in a broken world. Pangalawa, any inconvenience, discomfort, or any little problems, tingnan na kagad natin puso natin, how do I respond? How do I respond? Paano ko tumugon? Dahil kapag yun nalampasan natin, prepare for bigger trials. Dahil yun ang proseso ng Panginoon. So, yun ang palagi ko maituturo ko sa inyo base doon sa ating pinag-aralan sa verses 3 hanggang 5. Unless you have questions na gusto liwanagin. May question ba? O gusto niyo kumain kasi 12 na eh. Gutom na, no? May tanong? May dadagdag? You want to add? Umiikot na si Brother David. O kasi yung ating suki. Wala na. Okay. So kung wala na, I hope God blessed our study itong umaga sa ating Sunday. So manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, muli sa mga salita mo at as we discuss these things among ourselves, panalangin namin maalala, this is still your day. At tulungan mo na lalo kami makinabang as we discuss this with one another at makita namin ang magandang design mo para sa amin individually and sa iyong iglesia, collectively and corporately. Pagpalain mo maging ang aming fellowship after this at pagkatapos nito, ng aming fellowship ay ang prayer meeting. Purihin mo yung sarili sa mga sandali ito sa ngalan ni Jesus. Amen.